Praise the Lord. I'm giving highest praises, glory, and honor sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun po dobling paggalas sa ating beloved friends of the Lord, the mahal pastor with Estrada Almeda, beloved assistant pastor Lina C. Almeda, to the beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved workers, mga preachers, sa inyo pong lahat, mga kapatid at mga visitors, sa ating mga webcast viewers, at minsan pa sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah. We are all blessed, mga minamahal, to be part of this greatest ministry ng mundong ito, mga minamahal. Alam nyo, once upon a time, I become a newcomer sa banal na gawain na to. Natandaan ko, I was baptized in 1996 sa dako po ng Cuneta Sodom. Tapos sa sobrang tagal po ng gawain, dahil sa gadala po ng kabataan, ito po'y nakakainipan ko. Hanggang sa dumating po, year 2000, mga minamahal, meron pong time na overnight prayer po noon. Dala po ng, alam nyo po, sa mundong ito, yung TGIF, Thank God's It's Friday. Mga minamahal, ito po yung kung saan yung gimmick ng mundong ito, mga minamahal, kung saan nagpupunta ng bar, inuman. Yung time po na yon, wala po akong mga kaibigan na matawagan. Nang natawagan ko, yung aking mahal na kapatid, at tinawagan ko, sabi ko, let us have dinner. Sabi niya, sige, pumunta ka dito sa dako ng Amoranto. Sabi ko, sige, marami namang gimikan dyan. So, pumunta po ako ng Amoranto. Pagpunta ko po ng Amoranto, sabi ko, naku, ito na naman. Ito na naman yung parang kagaya nung sa Cuneta Sodom. Sabi nung aking mahal na kapatid, sige, mag-ano ka lang muna, tapusin mo lang itong awit, itong joyful, solemn songs, kakain tayo ng dinner. So, mga minamahal, ako'y nag-observe at nakita ko po yung pag-aawitan ng mga kapatiran. So sa lahat po ng kabaguhan, ako po'y bumaba doon po sa tapat po ng basketball court. Habang ako po'y nakaharap, may hagdanan po doon mga minamahal. Ako'y nakakita ng isang matanda na may kape at meron po siyang skyflakes. Tandang-tanda ko po yung gabi na yun, mga minamahal. Dahil yun yung una kong panalangin. Sabi ko sa mahal na Panginoon, dahil alam niyo po, pag wala pa po tayo sa mahal na Panginoon, ang simbolo ng kaligayahan ay pera, magandang damit, magandang sapatos, magandang pantalon. Nakita ko po yung matandang lalaki na merong lumang sapatos, lumang pantalon, at lumang damit. Pero kitang-kita ko yung kaligayahan sa kanyang muka. Sabi ko, that night, sabi ko, kung tunay kang Diyos na nandito, bigyan mo ko ng kaligayahan na meron niyang matanda na yan. Alam niyo mga minamahal, ako'y bumalik, nag-dinner kami na aking mahal na kapatid, pauwi na ako, sabi niya, tapusin mo naman, tumapos ka naman ng gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sabi ko, sige, wala naman akong pupuntahan. Dumating po yung giving, yung time ng giving. Sabi sa akin na aking mahal na kapatid, magbigay ka. Sabi ko, magkano bibigay ko? Kung ano yung nasa puso mo. So dahil po sa nakagisnan na gawain, nakagisnan na relihiyon, mga minamahal, kung ano lang po yung madukot, yun lang po yung ibibigay. Pagbukas ko po ng wallet ko, wala po akong barya. Ang pinakabarya ko po noon is 500. So, pinakita ko sa akin mahal na kapatid na 500 pesos kasi akala ko po malaki na po yun eh. So, nagbigay po ako ng 500. Natapos po ang banal na gawain, kinaumagahan, kinausap po ako ng aking boss. Sabi niya, Mike, kailan ka huling nagkaroon ng salary increase? Sabi ko, boss, matagal na. Kasi nung time po na yun, 8,000 po yung sweldo ko. Year 2000, malaki na po yun, mga minamahal, 8,000. Sabi ng boss ko, sige, sarado natin ang 10,000 yan. So for the longest time, wala po ako salary increase. Nung Sabado na yon, binigyan niya ako ng 2,000 pesos na salary increase. Tinawagan ko yung mahal kong kapatid. Sabi ko, ano ba to? Coincidence? O talagang may himala dyan sa Jesus Miracle Crusade? Sabi niya, himala yan. Sabi ko, di praise the Lord kung may himala. Sabi niya, ganito gawin mo para lalo kang pagpalain. Yung 2,000 na salary increase mo, ibigay mo ulit. Sabi ko, bakit? Para pagpapasalamat mo. Sabi ko, okay na ako sa sweldo ko, wala naman akong pamilya. Sabi niya, hindi, ibigay mo. Kasi baka bawiin ng mahal na Panginoon yan. So, natakot ako. So, ginawa ko mga minama, sa pag sweldo ko, dumalo ko ulit, binigay ko ngayon yung 2,000. Tumawag ulit yung boss ko, nasa Amerika pa, mga minama. Sabi niya sa akin, Mike, okay ba yung 2,000 na salary increase mo? Sabi ko, boss, okay naman. Wala naman akong pamilya. Year 2000, may 10,000 pesos ako. Masayang-masaya na ako. Hindi. Ganito na lang. Gawin nating 15,000 yan pag nakakota ka. Sabi ko,
magkano yung quota, boss? 500,000. Sabi ko, 500,000. Boss, ang binibenta natin sa loob ng isang buwan is 600,000. Sabi niya, di maganda, meron kang 5,000 na extra buwan-buwan. Sabi ko talagang So, gawa po mga minamahal ng kabaguhan or pagdadalawang akala, mga minamahal, siyempre, iniisip ko na nagkataon. Siyempre, sa dala ng aking sariling karunungan, hindi ko tinawagan yung kapatid ko. Kasi alam ko, isipin niya, sasabihin niya sa akin, ibigay mo ulit yung 5,000. So sabi ko, hindi na ako tatawag kasi malaki na itong 5,000. Okay na yung 15,000 sa akin. Wala akong pamilya. Solo ko sa buhay. May 15,000 ako buwan-buwan. Ayos na to. Pero mga minamahal, alam nyo talagang tunay ang ating Diyos. Natanggal ako sa trabaho. At the same time, pinagpasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil yun yung katugunan ng aking panalangin. Nabigyan ako ng kaligayahan na nakita ko sa matanda. Dahil nawala yung kaibigan ko, nawala yung bisyo ko, wala akong pera, pero natagpuan ko yung aking tunay na kaibigan. Praise ang the ating Lord. mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Anyo mga minamahal, naniwala ako. Dahil sabi ko, hindi na talaga nagkataon to. Dahil napalo nga ako. Kinuha nga ng mahal na Panginoon yung 15,000 ko. Wala na akong 15,000. Sabi sa akin ng aking mahal na bayaw, dumalo ka. Kada dalo mo, bibigyan kita ng 500. So bilang walang trabaho, mga minamahal, dumalo ko dahil meron akong 500 pesos. Binigyan na naman ako ng 500 pesos. Sabi niya, magigibing na, ito na yung 500 pesos. Sabi ko, thank you, bayaw. Sabi niya, hindi, yung 100 ibigay mo. Sabi ko, bayaw, 500 lang to, 400 na matitira. Sabi niya, sige ka, pag hindi ka nagbigay, hindi na naman ako pagpapalain, wala ka na ng 500. Sabi ko, sige, ibibigay ko. Alam niyo, mga minamahal, tunay na nagtatapat sa kaunti, pwede magtapat sa marami. Binigay ko po yung 100. Bigay ako ng bigay, kada gawa. Hanggang sa natuto po ako magbigay, nung hindi na po ako sinasabihan sa pagbibigay, nagkaroon po ako ng trabaho. Sabi sa akin ng aking mahal na kapatid, yung unang sweldo mo, ibigay mong lahat. Alam niyo, mga minamahal, hindi ako nagdalawang isip dahil ayoko na mawalan ulit ng trabaho. Sabi ko, sige, yung unang sweldo sa mahal na Panginoon, pero talagang tunay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ayun, mga minamahal, from there, talagang grabing pagpapala. Unang trabaho, nagkaroon po kami ng opportunity na magpunta po ako ng Cambodia. Bago po pumunta ng Cambodia, ihatid ko po yung aking pamahal na pamangkin. Sabi ko sa mahal na Panginoon, matuloy ako ng Cambodia, unang sweldo ko bibigay ko sa'yo. Nagkaroon po ng process ng mga papers, passport, and everything. Inabot po na 6 months bago po ako makapunta ng Cambodia. From that time, na sinabihan ako na pupunta po ng Cambodia, sinamantalo ko po dahil wala pong gawain sa Cambodia that time. Sabi ko, ayokong absent, lalo na linggo, mga minamahal. Dumating po ang December, bawal po mag-absent sa trabaho ko. From being a shop manager, na sumusweldo ko ng 15,000 pesos, naging tagalinis po ako ng TV. Kung nakikita niyo po yung mga ahente sa Imperial Appliance, naglilinis po ako ng TV, tiga-buhat, tiga-display. Pero, sabi ko nga doon sa mahal na Panginoon, maliit na blessing, malaking blessing is a blessing. So mga minamahal, nangyari, sabi ko sa boss ko, boss, sabi ko hindi ako pwedeng umabsent ng linggo kasi nangako na ako sa mahal na Panginoon na hindi ako absent sa church service. Ewan ko po ba't biglang nagalit po sa akin yung general manager namin. Sabi sa akin, hindi nga po pwede. Lahat ng employee, pag linggo, walang pwedeng mag-absent kasi peak season, maraming bumibili. Hindi ka pwedeng mag-absent. Sabi ko, boss, pinapaalam ko po sa inyo, hindi po ako papasok bukas. Sabi niya, sige, huwag kang pumasok bukas, wala ka ng trabaho. Sabi ko, boss, hindi po talaga ako papasok bukas. Sabi niya, sige, magkakaalaman tayo. Alam ko na hindi ka kayang bigyan ng church nyo ng trabaho. Sabi ko, walang church sa mundo pwede magbigay sa akin ng trabaho. Pero ang Diyos namin, kaya akong bigyan ng maraming trabaho. Yes, amen. Hallelujah. Alam nyo, mga minamahal, sabi niya sa akin, sige, magkakaalaman tayo bukas. Linggo, mga minamahal, dumalo po ako sa ating banal na gawain. Nandun ako sa sulok, nakataas sa kamay, umiyak, mahal na Panginoon, huwag mo kaya ka mawalan ng trabaho. Mahal na Panginoon, ikaw ang aking Diyos. Walang naglingkod sa iyo na napahamak. Walang natiwala sa iyo na napahamak. Alam niyo mga minamahal, pagpasok ko ng Lunes, tinatabi ko na po yung mga gamit ko doon sa opisina. Sabi sa akin ng boss ko, anong ginagawa mo? Sabi ko, naghihintay po ako ng desisyon nyo. Huwag ka na sumagot, bumalik ka sa pwesto mo. Sabi ko, ano boss ang desisyon nyo? Huwag ka nang sumagot, doon ka sa pwesto mo.
Sabi ko, hindi po ako tanggal. Sabi sa'yo, huwag ka na sumagot eh. Hindi po ako tinanggal, mga minamahal, talagang glory to God. Dumating po yung regional director po namin. Dumating po yung regional director, sabi po sa akin ng regional director, sabi niya, I'm eyeing you to become a general manager in the new branch in Calamba. Glory to God. Sabi ko, grabe naman, ako yung pinakabago, ako na yung umabsent pa ng 4 na linggo ng December, ako na yung may pinakamasamang record doon kasi lahat po ng employee hindi umabsent ng Sunday. Pagka December, ako lang po, pero ako po yung gustong-gusto niya maging general manager. Kaso papunta na po ako ng Cambodia that time. Nagpunta po ako ng Cambodia, mga minamahal. Pagdating ko po ng Cambodia, nabago po yung aking panalangin na hindi po sinasadya. Sabi ko, mahal na Panginoon, yung unang sweldo ko, kalahati, hati tayo. 3 months, wala akong trabaho. Hanggang sa nag-pray ako, mahal na Panginoon, sabi ko, alam ko may pagkukulang ko sa iyo. Patawarin niyo ako. Ipaalam niyo sa akin, mahal na Panginoon, kung ano yung aking pagkukulang. Naginip ako, mga minamahal. Merong isang matandang lalaki sa aking panaginip, nagutom na gutom. Ako po ay may hawak na burger. Yung burger na ininati ko. Sabi ko doon sa matandang lalaki, Tay, halika rito, hati tayo. Sabi nung matandang lalaki, anak, ayoko. Pangalawang beses, sabi ko, Tay, huwag ka na mahiya, hati tayo. Pangalawang beses, sabi ng matanda, anak, ayoko. Pangatlong beses, kinuko po yung kamay niya. Sabi ko, Tay, sige na, hati tayo, huwag ka na mahiya. Sumagot, tumingin sa akin yung matanda na hindi ko matandaan yung mukha. Sabi niya, anak, ayoko. Kasi pangako mo sa akin 1 buo. Pag-gising ko, mga minamahal ako pinanalangin, mahal na Panginoon, unang sweldo ko, bibigay ko sa lahat, hindi nakalahati. Nagkaroon po ako, pag-gising po, pag mga minamahal, 8:00. Eksakto, dumawag sa akin yung sekretarya ng kumpanya. Sabi sa akin, mag-report na raw po ako. Nagsimula po yung aking trabaho, mga minamahal. Hallelujah. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating po yung trabaho, mga minamahal. Ang sweldo ko, $300. 2005, mga minamahal. 2005, $300. Ang aking beloved wife, buntis po nung pumunta ako ng Cambodia. Nung una sweldo ko, mga minamahal, yung aking beloved wife na ospital. Dahil hindi pa po natin siya kasama noon sa ating pananampalataya. Eksakto. Yung kailangan niyang pera, pantubos, para makalabas siya ng ospital, 15,000. 15,000 din yung aking una sweldo. Ano yung mga minamahal, pinangawakan ko. Sa takot ko po sa mahal na Panginoon, sabi ko, yung pinangako ko sa yung una sweldo, papadala ko. Nangutang ako, mga minamahal. Nagsanla po ako ng passport. Actually, bawal yun. Talagang hindi naman po pwede. Pero sa dala po talaga ng takot ko sa mahal na Panginoon, nagsanla po ako ng passport ng $350 kasi naalala ko, wala pala akong pera pamasahe. Maglalakad ako araw-araw sa opisina. So yung $50, kinuha kong pamasahe. Yung $300, pinadala sa asawa ko. Yung unang sweldo ko, pinadala ko sa mahal na Panginoon. Alam nyo, mga minamahal, from that day until this day, hindi na po ako nagsanla ng gamit. Talagang ating Diyos ay buhay. From $300, pa-fast forward ko po, mga minamahal. From $300, naging $380, naging $450, hanggang sa so on and so forth, hanggang sa nakipag-ipon po kami ng aking beloved wife. Dumating po, mga minamahal. Kasi kami po, wala pong gawain sa Cambodia. Share po kami ng share ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Till one day, merong may birthday party na Pilipino. Ako ay nasa labas, mga minamahal. Meron pong lumabas na Pilipino rin, na sikat na dating PBA player. Nag-usap po kami. Sabi niya, hindi ka pala umiinom. Sabi ko, hindi ako umiinom, hindi ako naninigarilyo. Sabi ko, takot ako sa mahal na Panginoon. Sabi niya, ganun ba? Sabi niya, ano bang church mo? Sabi ko, I am from Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi niya, gusto ko yan. Sabi niya, gusto kong makapakinig ng salita ng mahal na Panginoon. Nag-testimony po ako that night sa kanya. Sabi niya, Brad, gusto ko pang makapakinig. Sabi niya, kulang na yung oras. Sabi ko, sige. Sabi ko, punta kayo sa bahay. Tama, mga minamahal. Sabi ko, bukas, Tuesday yon, bukas punta kayo sa bahay, Wednesday. Sabi niya, ano gagawin natin? Sabi ko, mag-Bible sharing tayo. So mga minamahal, nag-Bible sharing kami, 4 po kami. Ako, beloved wife ko, yung PBA player, tapos yung beloved po niya. Nag-Bible sharing kami, alam nyo, as for me lang po ang alam kong kanta kasi hindi na po ako nag-worker.
Kumbaga, attendance lang po ako noon. So, nag-worship lang kami. Tapos, nag-Bible sharing, hanggang sabi po ulit sa akin ng mag-asawa, sunod tayo. Kailan tayo susunod? Sabi ko, sige, Friday ulit. Sabi ko, para sunod na sa Philippines. Tapos, nag-invite na po kami. Hanggang naging 6 po kami. Dumating po yung Sunday, naging 8 na kami. Sabi ko, kailangan magpaalam na ako sa Pilipinas. So mga minamahal, umuwi po ako ng Pilipinas. I seek counsel of ang ating beloved Minister Pogs. Sabi ko, nagre-request po ako ng preacher sa dako po ng, para po mapunta sa dako po ng Cambodia dahil nga po, parang nagkaroon po ng biglaang Bible study. Sabi ng ating beloved Minister Pogs, sabi niya, paano nagkaroon ng Bible study? Sabi ko, nagsishare lang po ako ng salita ng mahal na Panginoon at marami po palang interesado. Sabi niya, sige, ituloy mo kasi kulang ang magagawa. Sabi ko, naku po, beloved Minister Pogs, wala po akong experience yan. I am not worthy. Tsaka, Jesus Miracle Crusade po tayo. Baka wala pong miracle na mangyari. Sabi ng ating beloved Minister Pogs, tandang-tanda ko that night, huwag kang mag-alala, Brother Mike. Sagot ka ng panalangin ng propeta ng Diyos. Alam nyo mga minamahal, to this day, we're gonna celebrate 12 years of miracles, signs, and wonders. Mga hindi magkaanak sa dako ng Cambodia, mga nagkaroon na po ng anak, ang dami na punta ang churches sa dako ng Cambodia. Naubos mga kalahating milyon, mga minamahal, nung dumalo sa ating banal na gawain. Grabe, 3 na po ang anak. Grabe, napakaraming himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa panalangin ng ating beloved parents in the Lord, kabalikat ng beloved Almeida family, mga minamahal, tunay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen, praise the Lord. Dumating po ang COVID, mga minamahal. Sabi ko, I have to go back. Kailangan na po akong bumalik ng Philippines dahil yung aking mga beloved family nandito na po. Marami po nagsasabi sa akin, nako, Brother Mike, medyo malaki na po yung sweldo ko sa dako po ng Cambodia. It's almost 150,000, 160,000 pesos. Sabi, pag umuwi ka ng Philippines, sobrang baka mabankrupt ka. Dahil mahirap na mahirap dito sa Pilipinas. Sabi ko, hindi. I need to be there. Kung ang Diyos naghimala dito sa dako ng Cambodia, maghihimala ang Diyos sa aming buhay sa dako ng Pilipinas because God is everywhere. Ano yung mga minamahal, sabi sa akin nung tao na yan, sabi niya, bahala ka. Pero sinasabi ko sa iyo, mahirap, marami na nababankrupt. Umuwi po ako ng Pilipinas, mga minamahal. Pag uwi ko po ng Pilipinas, pinadala ko lahat po ng aming naibong pera sa dako po ng Cambodia to Philippines. Talagang konti lang, mga minamahal. Sabi ko, kailangan natin magnegosyo. Yung negosyo na yun, sabi ko, 1 million. Pwede na nating lagyan yan, negosyo na yun ng 1 million. Dahil under construction yung bahay po namin, mga minamahal, sabi ng aking beloved wife, sabi niya, mukhang magigipit tayo doon sa pag tinuloy natin yung negosyo. Sabi ko, hindi. Mahal na Panginoon na mag-provide. Alam niyo mga minamahal, that time, napadaan kami sa Mitsubishi dealership. Sabi ko sa aking beloved wife, tumingin tayo ng Montero. Sabi niya, wala tayong pera. Sabi ko, hindi. Wala tayong pera, pero may Diyos tayo. Sabi, tumingin kami mga minamahal, nilayas ko yung Montero. Sabi ko, in Jesus' name, magkakaroon tayo na. At yung mga minamahal, sabay-sabay. Natapos yung bahay, sinimulan namin yung negosyo. Yung 1 million na plano namin negosyo, almost 10 million yung nangyari, mga minamahal. Nauwi po namin yung Montero. Alam nyo, napakasarap maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to God. All things are possible, mga minamahal. Totoo. Binigyan ako ng partner ng ating dakilang Diyos para ma-provide yung milyon-milyon na investment na yan, mga minamahal. $3,000 ang aking sweldo sa dako ng Cambodia. That is 165,000, 170,000 pesos. Pagtatrabahuan ko na isang buwan. Alam nyo, mga minamahal, nung ako po ay college, school bukol po ako, nagteatro po ako. Kailangan ko sabihin to, dahil hindi po ako magaling. Ang ating Diyos po ang pinakamagaling sa lahat. Right. School bukol po ako ng college. Elementary, high school, college, pag umabsent po ako, buwan-buwan, hindi po araw. Dahil po nagteatro po kami, stage actor po ako noon, nag-Cultural Center of the Philippines po kami, nagpapalabas kami ng Florante at Laura, all over the Philippines. Kaya pag umabsent po kami, isang buwan, pinaka-minimum na 2 linggo. Madaling salita, hindi po kami pwedeng ibagsak ng teacher po namin dahil Cultural Center of the Philippines po kami, mga minamahal. So, pinapasa kami ng pinapasa, kahit wala po kaming alam. Kaya po, mga minamahal, nung bumalik po ako ng Pilipinas, imposible. Sa isang walang alam na kagaya ko, sumisingil po ako ng drawing. Drawing, hindi po ako arkitekto, hindi po ako engineer. Ng drawing ng isang koi pond.
Yung koi pan po, mga minamahal, ako po yung nagtitinda po ng koi. Isang koi pan na drawing, isang drawing lang po, mga minamahal. It's 200,000 pesos. Take it or leave it, no discount, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sabi nga, minsan iniisip ko, yung $3,000, isang buwan kong pagtatrabuhan, yung 200,000 pesos, isang oras kong gagawin sa drawing, ganyan kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakasarap, mga minamahal, napakasarap maglingkod, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Almeida family, dahil sila po ay nagpagamit sa ating banal na misteryo. Dahil kung wala, with all these blessings, mga minamahal, wala po sa atin. Kaya lahat po ng kapurihan, kapasalamatan ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord.